Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa pong pinagpalang umaga sa ating pong lahat. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, salamat po sa Diyos. Hallelujah. Simulan po natin umagang ito ng may pasasalamat sa Kanyang pangalan. Simulan po natin ang araw na ito ng may pagdakila sa Kanyang pangalan. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Patuloy ka po namin pinapupurihan. Patuloy ka po namin pinasasalamatan. Sa umaga pong ito, kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Kayo po ang patuloy na maghari, Panginoon. Ngayon pa lamang ay pagpalain niyo na po ang bawat isa. Salamat po, Diyos. Hallelujah. We worship you, Lord God. We worship you, Jesus. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Sa umagang ito, walang ibang karapat dapat kung tumanggap ng ating pasasalamat, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Hallelujah. We worship you, Lord God. We glorify your holy name, Lord Jesus. Oh, we worship you. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Minsan pa po nating awitan ng Diyos. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Jesus. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise, Lord, for you are my righteousness. We worship you, I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. Pinupuri po namin kayo, Diyos. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, I worship you, Almighty God. There is none like you. Isang pa, I worship you, I worship. Sige po, purihin natin ang Panginoon, Almighty God. There is none like you. Yes, oh Jesus, I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise. Hallelujah. For you are my righteousness. I worship you, I worship you, Almighty God. There is none like you. Awitin po natin sa huling pagkakataon. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace.
Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You're worthy to be praised, Lord God. Purihin ka lamang, Panginoong Jesus. Dakilain ka lamang, O aming Ama. Hallelujah. Pinararangalan po namin kayo, Diyos. Pinasasalamatan po namin kayo sa aming pong mga buhay. Tunay ngang napakabuti niyo, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, sa umaga pong ito ay patuloy po kayong magpakahayag. Tanging ang banal na Espiritu niyo lamang, O Diyos, ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-devotion na ito. Nagpapakumbaba po kami at nagsusumamo sa inyong harapan. Patuloy na lakipan niyo po kami ng inyong kapangyarihan. Patuloy na maiparanas niyo sa amin, O Diyos, ang inyong kaluwalhatian. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Patuloy po kayong maparangalan. Ngayon pa lamang ay pagpalain niyo na, O Diyos, ang bawat isang anak ninyo, Panginoon. Hallelujah, saan man sila naroon, O Diyos, patuloy na abutin niyo po sila ng mapagkalingan ng mga kanay. Salamat po, O Diyos, salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, salamat. Ito pong aming samot-dalangin. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At sa umaga pong ito ay handa na po natin ang ating pong mga spiritual na pakikinig. At tayo po ang lahat ay makikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Higit sa pangalan natin, Panginoong Hesus. Tayo po ay dadako na po sa pagbubulay ng kanyang mga salita. At atin pong titingnan kung ano po yung mga nais at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Babasahin ko po muna sa inyo. Ito pong sinasabi sa Colosas chapter 1, verse 16 hanggang 17. Sabi po ay ganito, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17 po, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay manalangin muna sandali sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa oras na ito, minsan pa kami po ay lumalapit sa inyo. Narito po ang inyong mga salita na aming pong pagbubulayan. Hiningi po namin ang inyong basbas, pangunguna, kayo po ang magpakahayag at gamitin niyo lamang po ako isang daluyan ng inyong pagpapala. At hayaan niyo, Panginoon, na ang lahat ng makakapakinig, makakapanood nito, Diyos, kayo po ang magpapala sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay tungkol po sa kapamahalaan ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, nilikha ni Kristo ang lahat, sa makatuwid, may kapamahalaan po siya sa lahat ng bagay. Sa langit at sa lupa, si Kristo ang may kapamahalaan sa lahat ng mga trono, kapangyarihan, tagapamahala o may kapangyarihan sa sansinukob. Siya ay may kapamahalaan din po sa masasamang espiritu. Siya rin ang may kapamahalaan kay Satanas mismo. Binigyan siya ng pinakamataas ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Si Kristo ang tunay na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, na ang lahat ng bagay ay nasa kapamahalaan ng ating Panginoon. Ibig sabihin,
siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya kung atin pong titingnan ng panahon po natin ngayon, ay marami pong mga tao na nag-aalala, nababalisa, natatakot sa lahat na nangyayari. Lalo na ngayon na tayo po ay naghigpit muli, yung iba ay bumalik po sa ECQ, at yung iba naman ay MGCQ. Kaya purihin po ang Diyos. Kung ating pong titingnan ang mga salita ng Diyos na ito at ating pagbubulayan, doon ay tayo po ay magkakaroon ng malaking pag-asa sa Panginoon. Dahil siya pala ang mayroong kapahamalaan, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya ibig sabihin, hindi po tayo dapat mag-alala, matakot o mangamba sa mga nangyayaring ito. Kaya ng Diyos na kontrolin ang lahat ng bagay na ito alang-alang sa kanyang mga anak. Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, hindi niya tayo pwedeng pabayaan o iwanan man. Dahil ito po'y pangako ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari sa mundong ito, dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon, tiyak, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Binanggit po sa unang Pedro chapter 1 verse 5 na habang tayo po ay narito sa sanlibutan ito at dumadanas ng iba't ibang problema, ang sabi po doon, ang kanyang kapangyarihan na mag-iingat sa atin. Napakaganda mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos ang mag-iingat sa atin. Kaya kung iisipin natin at tayo nagtitiwala sa Kanya, ay talagang lalakas ang loob natin at titibay tayo sa pananampalataya. Naliingatan pala tayo ng Panginoon. Kaya dito po sa ating pinagbubulayan ngayong umaga, meron po akong ilang bagay na nais i-share sa inyo. Ito po ay nung panahon ng alagad, na Pedro. Ang una po ay yung pagkontrol ng Diyos sa bilangguan. Noong si Pedro po ay nabilanggo. Sa Acts chapter 12, verse 7 hanggang 11. Na kung saan si Pedro po ay ikinulong dahil siya po ay nangangaral ng mabuting balita. At pagkatapos na siya po ay makulong, ang Diyos ay nagpadala ng anghel at ginising po siya. At hindi niya namamalaya na siya po pala ay inilalabas na ng anghel at doon sa kulungan. Kaya nakita niya na ang anghel ang siyang naglabas sa kanya at kalangan niya siya po ay nananaginip lamang. Pero ang totoo po, siya po'y iniligtas ng anghel ng Diyos. Pero si Pedro po ay mapayapa doon sa loob ng kulungan. Bagamat nakakulong siya, pero siya po ay nakakatulog ng mahimbing. Sipin nyo, pagdating ng anghel ay ginising siya. Ibig sabihin si Pedro po ay tulog na tulog sa kabila ng kulungan. Marami pong tao ngayon hindi na makakatulog sa sobrang pag-iisip ng problema. Lalo na po ngayon, maraming mawawalan muli ng trabaho. At mawawalan muli ng kanilang mga pangangailangan. Kaya nag-iisip sila ngayon kung anong gagawin nila sa buhay nila. Kaya yung iba ay hindi na po makatulog. Pero si Pedro po ay nakatulog sa kabila na siya nakabilanggo. Kaya purihin po ang Diyos. Ibig sabihin, si Apostol Pedro po ay tiwala sa Panginoon. Di siya nangangamba. Alam niya na merong magliligtas sa kanya. At iniligtas nga ho siya ng anghel ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kontrolado po ng Diyos. Kahit si Pedro ay nasa bilangguan po, nakakagawa ng paraan ng Diyos. Kaya purihin po ang Diyos kahit po tayo ay dumaranas ng
gantong bahagi na nag-ECQ, GCQ, at mahirap lumabas at talagang ang iba'y walang makain, kaya ng Diyos na tayo po ay tustusan at tulungan sa ating mga pangangailangan. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay great provider. Siya ang Diyos na hindi mauubusan. Laging sapat ang biyaya niya. Ang Diyos ay magkakalob sa atin sa oras ng ating pangangailangan. Tandaan niyo po yan. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ang may control dyan. Hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo, maging ang mga isda ay kontrolado din ng Diyos. Kung papansinin niyo po, yung kay Jonas chapter 1 verse 17, ay inutusan niya yung balyena, yung isda. Para si Jonas ay pumasok sa kanyang bibig at kainin siya nung ihagis dun sa dagat. Ayan, makikita po natin na si Jonas ay doon siya nagsisi sa kanyang kahinaan. 3 araw siya doon sa loob ng isda. At pagkatapos noon ay yung siya nakapagsisi ay niluwa naman ho siya ng balyena, ng isda, at sinunod na po niya kung ano yung nais ng Panginoon at kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya purihin po ang Diyos, maging ang mga isda ay kontrolado ng Diyos. Nauutusan niya. Kaya huwag po tayong mag-alala. Ang mga uwak sa panahon po ni Elias ay inutusan ng Panginoon para magdala ng ayuda kay Elias. Ng tinapay, ng karne, ay talagang siya po'y dinadalhan ng uwak. Naniniwala po tayo na ang Diyos na nag-utos dun sa uwak para pakainin si Elias. Kaya napakabuti ng Panginoon. Alam ng Diyos kung anong paraan para ang kanyang mga anak ay makaraos, magtagumpay sa kanyang buhay, sa mga pinagdadaanang pagsubok, sa mga krisis. Tandaan nyo, alam ng Diyos ang paraan para sa ikabubuti natin. Hindi mababalam ang tulong ng Diyos sa atin. Tiyak na darating. Kasi Elias po ay nanalangin na dahil natakot na siya, baka siya patayin. At nanalangin na kunin na ang kanyang buhay. Parang na-depress na rin, nawala na ng pag-asa. Pero siya po ay pinatulog ng Panginoon, nagpahinga at pinakain. At yung pagkakain niya at nagising, siya po muling lumakas. Kaya purihin ng Panginoon. Dahil doon sa ginamit ng Diyos na uwak, dinadalan siya ng pagkain, ay siya po ay nakapagpatuloy uli. Kaya salamat sa Panginoon, huwag po tayong mawawala ng pag-asa o masisiraan ng loob. Ang Diyos ay umaalalay po sa atin at kontrolado niya lahat ng bagay. Tiyak na tayo po ay iingatan niya at tutulungan. Kaya purihin po ang Diyos, maging ang lahat ng bansa ay kontrolado din ng Panginoon, mga kapatid. Kaya walang hindi kontrolado ng Diyos. At ito po ay binanggit sa mga awit, chapter 22, verse 28. Yan. Atin pong tingnan sa mga awit. Mga bansa ay kontrolado niya. Awit 22. Verse 28. Sabi po dito, kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Naghahari siya sa lahat ng mga bansa. Kaya ibig sabihin talaga pong lahat ng mga bansa ay nalalaman niya kung ano ang nangyayari. Kaya walang makakalusot sa Panginoon. Lahat ay alam niya. Siya ang namamahala. Kaya purihin po ang Diyos. Napakagandang isipin na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay nalalaman ng Diyos.
Higit kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, umaasa sa Kanyang kapangyarihan, no ho, at nagpapatuloy tayo sa Kanyang kalooban, sa paglilingkod, tiyak na ang Diyos ay nakasubaybay sa atin. At tayo po ay Kanyang laging pinagtutuunan ng pansin para bigyan ng lahat ng ating pangangailangan. Spiritual man, kalakasang spiritual, kagalingan physical, no ho, lahat ng ating pangangailangan, financial, material, ay kaya pong ibigay ng Diyos sa atin. Kaya magtiwala lang ho tayo sa Panginoon. Siya po ay Diyos na mabuti at hindi ho siya nagbabagong Diyos. Nananatili ang kanyang mga pangako sa atin. Ngayon atin pong tingnan, ito pong unang Samuel chapter 12 verse 22. Ito po ay pangako ng Diyos sa atin. Ano po? Dito po sa unang Samuel, basahin po natin. Ayan. Verse chapter 12 verse 22. Sabi po ganito, hindi kayo pababayaan ni Yahweh sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Napansin niyo mga kapatid? Ano ho? Ang sabi doon, hindi kayo pababayaan ni Yahweh sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Tandaan niyo, tayo po'y pinili ng Panginoon, tayong mga anak ng Diyos. Kaya anong sabi? Hindi niya tayo pababayaan sapagkat tayo pinili niya bilang bayan. Kaya mga kapatid, ang pangako ng Diyos hanggang ngayon ay buhay. Mapagtitiwalaan po natin. Ano ho? Kaya anong sumunod, mga kapatid, na bilang tayo po ay pinangakuan ng Diyos, ano naman yung mga bagay na dapat nating ipagpatuloy? Dapat nating ipakita sa Diyos, no ho, pamagitan ng ating mga gawa upang sa ganon ang Diyos ay patuloy na malugod po sa ating buhay at matupad nga yung kanyang pangako sa atin. Ano po? Atin pong itutuloy lang basa na verse 23. Ipapanalangin ko kayo at tuturuan ang dapat ninyong gawin. Subalit, matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Kaya matindi po ito mga kapatid. Ano po yung mga dapat pang nating gawin para patuloy nating maranasan ang pangako ng Panginoon. Dahil siya nangako na nga po. Ang una, ang sabi doon, subalit matakot kayo kay Yahweh. Napakahalaga po na tayo ay laging nagkakaroon ng conviction. Ano po? Na sa tuwing tayo po ay nagkakasala, nagkakamali, ay naroon yung conviction na tayo lumapit sa Diyos at pagsisihan ng kasalanan. O anumang karumihan sa isip, sa salita, sa gawa, upang sa ganon ay tayo po ay mapatawad ng Diyos at maibalik muli doon sa dating lakas na ating naranasan sa Panginoon. Tayo muling ma-revive, ma-restore sa ating pananampalataya. Kaya ito po yung ibig sabihin na dapat po tayong matakot kay Yahweh. Ibig sabihin niya, hindi po tayo dapat manatili sa pagkakasala. Dapat ay lagi nating hinahanap ang kalooban ng Diyos. Iniisip natin na tayo ay dapat manatili sa kabanalan pamumuhay. Yun po yung tunay na may takot sa Diyos.
laging iniisip na siya ay makapamuhay na may kabanalan. Kaya purihin po ang Diyos. Pangalawa, manatili kayong tapat sa Kanya. Napakahalaga po na yung katapatan sa Diyos. Alam nyo, maraming mga tao, minsan tapat sa trabaho, pero hindi tapat sa Diyos. Mas binibigyan nilang kahalagahan yung kanilang katapatan sa kanilang pagkatrabaho. At ang Panginoon ay minsan ay naiiwan na, hindi na po nakakapanalangin. Hindi mo masama na maging tapat sa trabaho. Dapat pinakailangan pong laging ang Diyos ay nauuna. Laging ang Diyos muna ang hinahanap natin. Para sa ganun, makuha natin yung pabor ng Diyos, yung guidance ng Panginoon. At kung tayo man po'y magtrabaho, tiwala kayo na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kaya, di ba, pagka naranasan ko po yan, ako po ay nagtatrabaho, talagang gigising ho ako ng maaga, maliligo, at talagang dali-dali ako, baka po akong malate. Kaya purihin po ang Diyos, dapat masigit sa Panginoon. Nagmamadali tayong lumapit sa Diyos. At ang Diyos ay malulugod po sa atin. Ibig sabihin niyo po ating katapatan. Simula na tayo nakakilala sa Kanya, hanggang ngayon na tayo naglilingkod, manatili po tayong tapat. Dapat ay kung paanong tayo po'y mainit noon, dapat mas mainit po tayo ngayon sa Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Pangatlo po, paglingkurin ninyo siya ng buong puso. Ang sabi po doon ay paglingkuran siya ng buong puso. Ibig sabihin, mga kapatid, mahalaga sa Diyos yung buong puso. Ibig sabihin, hindi po tayo dapat nag-aalinlangan o nagdadalawang isip sa pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagkitiwala sa Kanya. Napakahalaga po ng buong pusong pagsunod sa Kanya. Yung buong pusong pagkitiwala sa Kanya. Paglingkuran natin siya ng buong puso. At maniwala tayo na kapag nakita po ito ng Panginoon, tiyak na siya po ay malulugod at tayo po'y Kanyang gagantimpalaan. Ang sabi po sa Hebreo 11:6, kinaluluguran niya ang mga taong may pananampalataya at hinahanap siya. Tatapat yung kung hindi nananalig sa Kanya, ang Diyos ay hindi nalulugod. Kaya, purihin po ang Panginoon. Napakahalaga po nito na tayo po laging maging tapat sa Kanya. Pang-apat po mga kapatid, lagi ninyong alalahanin ang kabutihan ng ginawa niya sa inyo. Kaya mga kapatid, ano po ba ang mga inaalala natin ngayon? Ang mga problema ba? Mga nangyayari ngayon sa ating buhay? Ang sabi doon ay alalahanin natin ang kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Napakahalaga po na sa araw-araw ng ating buhay ay binubulay natin ang Kanyang kabutihan. Niniwala tayo na habang binubulay natin to, ang mga ginawa niya sa atin, mas lalo pong yung ating pananampalataya ay lalaki at patuloy na mapaglalabanan natin ang anumang mga krisis na nangyayari sa ating buhay ngayon. Dahil ang namumuo sa atin ay ang kabutihan ng Diyos. Ang nag-uumapaw sa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tiyak, yung mga panghihina, mga kabalisahan, pagkatakot, pag-aalala ay matatabunan ng pananampalataya sa Diyos, ng kabutihan ng Diyos. At ikaw ngayon ay mas lalakas at mapaglalabanan mo ang anumang mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. Tiyak po yun. Dahil ang ating pinagbubulayan at iniisip ay yung kabutihang ginawa niya sa ating buhay.
Kaya purihin po ang Diyos. Yun po yung kalooban ng Diyos para hindi tayo manghina o malupaypay. Lagi nating alalahanin yon. At ang panghuli, yung panglima po, ay iwasan natin ang anumang tukso o anumang uri ng masasama o mga hindi kalooban ng Diyos na kung saan ay hindi malulugod ang Panginoon. Dahil ano po ang kahihinatnan ng mga taong masasama, sila po'y lilipulin, ang sabi po dito sa ating binasa sa unang Samuel. Kaya ibig sabihin ang dulo po'y kapahamakan. Na dapat ay iwasan po natin at patuloy na ang ating puntahan ay ang Panginoong Hesus. Ang Diyos ay hindi po malayo sa atin. Napakalapit lang po ng Panginoon. Sabi nga, sinlapit lang ng isang dasal. Sinlapit lang ho ng isang panalangin. Na kung tayo po ay lalapit sa Kanya, mananalangin, magpupuri at sasambahin siya, naroon lang po siya napakalapit. Siya po'y agad tutugon sa atin at tayo po'y aabutin niya. Kaya sa halip na tayo po ay mabalisa o matakot, o anumang mga alok ng dyablo na gusto niyang gawin sa atin, na tayo ilayo sa Diyos, ang gawin po natin, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. At doon tayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan, kagalakan, at pagtatagumpay bilang mga anak ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Ang Diyos ay laging nauuhaw sa ating pagpupuri at pagsamba, sa ating pananalangin. Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon ay mas pagtuunan natin ay yung paglapit sa Panginoon, yung pagsamba, pagpupuri at pananalangin. At tiyak ang Diyos ay kikilos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lamang po sa ating buhay, maging sa lahat ng ating ipinapanalangin. Yung ating bansa, lahat ng mga taong may karamdaman, mga taong nasa kahirapan, mga kapatid, kapag ito po ay ating inilapit sa Diyos, sabi nga ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, tiyak, hindi lang po tayo ang mapagpapala, kundi lahat po ng ating ipinanalangin, sila po din ay aabuti ng Diyos. Dahil tayo po'y dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Kaya salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at higit yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay huwag pong mawawala. Sapagat ito lamang po yung, ito yung sandata natin sa kaaway, na kung saan ito yung papatay sa mga gawa ng kaaway. Kaya lagi po tayong magtiwala sa Diyos at huwag po tayong panghinaan ng loob. Ang Diyos ay sabi nga mas makapangyarihan kaysa sa gawa ng kaaway. Ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kay Satanas. Si Satanas po ay talunan na. Kaya hindi tayo dapat matakot sa nangyayaring ito. Dahil si Jesus ang ating kasama, tiyak tayo po ay magiging panatag at matagumpay sa ating pananampalataya, sa ating hinaharap sa buhay na ito, kahit sa krisis na ito na ating dinadanas, tinitiyak ng Diyos ang ating tagumpay dahil siya po ang namamahala sa lahat ng bagay. Kaya sino mang magtiwala sa Diyos, siya po'y magtatagumpay. Ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, naniniwalang si Jesus ay Panginoon,
Diyos ng kanyang buhay. Ang sabi ng unang Juan, chapter 5, verse 4, sila ang nagtatagumpay sa sanlibutan ito. Kaya tagumpay na po tayo mga kapatid. Napakabuti niya. Kaya sa umagang ito, nawa sa ito pong short devotion na ating pong napakinggan ay naging kalakasan at naging kaaliwan sa ating buhay. At tunay na niniwala po ako na sa oras na ito ay kumikilos na ang Panginoon. Nasaan man kayo ngayon, saan man lugar, anumang ginagawa nyo, ang Diyos ay kumikilos na po. Huwag na kayong mag-alala mga kapatid. Kumikilos na po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil siya ang Diyos ng kaparaanan. Siya ang Diyos na walang imposible. Yung hindi natin kaya ay magagawang pa ng paraan ng Panginoon. Yung iniisip natin na wala nang solusyon, wala nang paraan, ang Diyos may paraan pa rin. Kaya kapatid, magtiwala ka lang sa Panginoon. Tiyak ang tagumpay natin. Kaya ngayong umaga, tayo po ay minsan pa at lalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Doon pa lang sa krus ng Kalbaryo ay pinakita nyo na ang inyong kapangyarihan. Kayo'y namatay at muling nabuhay, Panginoon. At pinakita nyo doon na ang kaaway ay napagtagumpayan nyo. Maging ang lahat ng mga tao dito sa sanlibutan ay napagtagumpayan nyo na. Pamagitan ng inyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat po na kami ay pinili nyo bilang bayan nyo. At ang pangako nyo, hindi nyo kami pababayaan, ni iiwanan man. Salamat sa inyong pangako ito. Kaya ang aking dalangin, Panginoon, patuloy nyo pong pagpalain ng lahat ng nakapakinig ng devotion ito. Ang inyong kapangyarihan ng siyang maranasan nila. Kayo po ang mag-iingat sa lahat ng iyong mga anak. Nasaan man silang dako ngayon, Panginoon. Anumang sitwasyon, may karamdaman, kayong Diyos ng kagalingan. Hallelujah. Lord, ang inyong hipo ng kagalingan ng siyang dumaloy sa lahat ng iyong mga anak kung may karamdaman. Sa mga nanghihina, Panginoon, ipalakasin niyo po. Sa mga nawawala ng pag-asa, Lord, minsan pang kumilos po kayo sa kanila at magpakadama. Lord, salamat po sa oras na ito. Bagamat kami ay malayo sa inyong mga anak, mamagitan ng live na ito, Panginoon, Lord, naniniwala po ako na ang iyong mga salita ay buhay at mabisa at hindi ito uuwi ng walang kabuluhan, na lahat na nakapakinig nito ay inyo pong pinatagpo na, pinagpala na. Salamat po sa katugunan. Sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagluwalhati, kadakilaan ay para sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, Holy Spirit, salamat sa inyo. Kayo ang tunay na nagpapala sa amin. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming dalangin. Amen at amen. Magandang umaga po ulit. God bless you po sa ating lahat.